Okay. Ang dami niyang bunga guys. So, tingnan nyo. Hindi lumaki. Oh. So, ikukwento ko lang sa inyo guys, paano ako nag-start magtanim ng kasaba. Ito yung istorya nun kasi napakamahal talaga ng kasaba dito guys pag bumili kayo sa online, no? At naghanap nga ako nun. Ang bili ko pa nga nun, 1.5 isang kilo guys. Tapos nun, then umorder ako nun, summer guys. Imagine that, nilagay lang siya sa maliit na box. So, 2 kilo yata order ko nun. And then, nung dumating siya sa akin guys, may umog na. Alam niyo yung umog, hindi naman siya umog, parang ulalo. Ano na siya, bulok na yung, inaamag na yung loob niya. Kasi guys, madali talagang masira ang kasaba, kaya hindi siya pwedeng magtagal. Hindi katulad ng kamote, na pwede natin siyang i-preserve ng fresh. Ang kasaba guys, hindi pwede. Hindi siya katulad ng kamote. So, ayan, tinatanggal natin yung first layer ng balat niya. At hindi natin mabalatan kasi guys, alam niyo kung bakit. Bata pa yung kamote. Ayan o, nagkaka-start na siya kagad na magkaroon ng ulalo. Ewan ko kung ulalo rin ang tawag sa kasaba. Ayan o, palalim na ng palalim, di ba? So, madali siyang magkaroon ng, ng pasa. Ang gagawin lang natin dito ay, hindi ko alam kung i-grated ba natin siya or i-steam na lang natin siya. Ayan, yung mga payat lang. Grabe, ang ganda niya guys at puting-puti. Guys, ang gagawin natin dito ay i-grated natin siya. And then, tatanggalin na muna natin yung nasa gitna na matigas na. Para magiling natin siya ng dire-diretso. Tingnan natin siya sa 3. Saka natin biyakin. Kakapain natin itong pinaka gitna niya para matanggal natin. Ito yung matigas kasi guys. Baka masama natin. Nga lang, hirap yung kapainan kung nasaan siya. Iiwasan natin tong part na to guys, yung matigas. Ayan. Ayan. So, ito yung may matigas na parte. Tinanggal natin. So, ayan guys, ganyan lang yung gagawin natin. Tatanggalin lang natin yung gitna niya. Hiniwan na natin to guys at tinanggalan nung matigas sa gitna. Ito yung gagawin natin pichi-pichi mamaya. So, ayan. Alam nyo ba tong grinder ko na to guys, kung ilang taon na to? Ito ay nasa 20 years old na. Yes, tama ka na. Ito ay 20 years ko nang ginagamit at baka more pa kasi 20 years na kami ng asawa ko na. Ayan. So, ito na guys yung ating nag-rated na kasaba. Ito na guys yung ating stock ng ube. Ayan, sa mga hinarvest natin na ube, ito lang yung ating ube na para sa atin. Ayan, meron lang tayong 3 and then yung kasaba natin 4. At hindi pa natin na-harvest yung ating ibang kasaba. Siguro mga 3 kilo na lang yun kung ma-harvest natin siya. Kasi gusto kong ma-experience na Ate Aska mag-harvest nun, kaya tinira ko talaga yun. So, ito mga luto na yun. At mukha siyang masarap. Ang sarap. Ito na yung ating kasaba guys. Ito, bagong ani natin. At ang itsura niya guys, amoy chestnut. Alam niyo yung yung kastanyas. Ayun. Ganun na ganun pati yung lasa niya. At manamis-namis. Siyempre wala tayong nyug dito. Kaya ang gamit natin ay yung Beer Brand with asukal. Ito mo. Tapos siyempre guys, hindi mawawala yung tsaa natin. Ayan. Itong tsaa natin ay Earl Grey. Yan yung pinaka-paborito ko na tsaa lately. Yan. Lamit ko to. Guys, alas 10 na. Kumakain pa ako. Ang sarap. Masarap din pala guys yung dilaw. Maligat. Kahit maliliit siyang ganyan. Kasi yung dating tinanim ko na kasaba, yung kasaba natin sa Pilipinas.
Pag maliliit pa, hindi sila masarap. Parang ganito, parang yung magulang pa. Ay, yung parang goma. Ito hindi guys, maliit pa pero maligat na sila. Grabe guys. Alam nyo ba, paborito ko to. Nung mahirap pa kami nung araw. Pag birthday ko, or New Year, wala ka bang nire-request kundi kasaba? May natamis na kasaba. Yun lang guys, masaya na ako. Tsaka yung grabansos. It's either grabansos. Grabe, parang nahapon sa pong kabayo. Ang sarap. Kaya yung mga bumili sa akin, yung mga bumili sa akin ito guys, para mapatagal nyo siya, steam nyo na bago nyo siya i-freezer. Para tumagal. Pagka pang pichi-pichi or pang kasaba, i-grated nyo na bago nyo siya i-freezer. Para tumagal. Kahit 2 taon guys, kaya. Bakit ko alam? Kasi dati nung hindi pa ako nagtatanim ng kasaba guys, pag umuwi ako ng Pilipinas, bumibili na ako ng kasaba 10 kilo yung grated. Inuwi ko dito sa Japan, tapos fini-freezer ko for 2 years. Kinukonsume ko siya. Ganun ako. Ka-addict nun. Kaya, good thing, naisipan ko na magtanim. Dati, yung tinira namin, walang lupa. Sa condominium kami nakatira dati. Tapos nag-upgrade lang kami. Lumipat kami sa parang solo na bahay. Pero may maliit na garden lang siya. So, nagrent ako. Yung nire-rentahan ko guys, hindi ako nagtatanim pa ng kasaba that time, ube pa lang. Kasi alam niyo kung bakit mahal. 1 taon. Ano yata siya? 4,000. 1 taon yung upa ko. Pero lahat libre na. Libre na pataba, libre na yung gamit na panghalukay. Wala ka nang poproblemahin. Hukayin mo na lang yung lupa. Libre. Pati pang hukay, may machine sila, may pangkalaykay. Hindi nyo kailangan ng gamit. Pati pataba. Tapos ibubudbud nyo na lang yung pataba. Tain ng baka. Na may kasamang ipa at darak. Doon ako natuto ng mga farming. Kasi mga katabi ko magagaling ng mga pro farmer. Kaya lang malit lang pwesto nun. Yung taniman ko, na nakikita nyo palagi dito, siguro ay 2 bloke lang. Ganun lang kalaki yung 3-5 guys sa 1 taon. Kaya mahal. Kaya konti lang natatanim ko. Tapos may tanim ako sa garden ko sarili. Pero ang sarap, nakakadami ko. Alam niyo ba na mataas sa sugar to? Kaya hindi talaga ako pwede dito, sa totoo lang. Alam niyo ba, pag umuwi ako ng Pilipinas guys, shout out dun sa Tagalangkiwa. Ako po yun. May matanda doon na naglalako ng balinghoy sa South Bill. Sa South Bill A5 Dangkiwa. Naglalo ako siya talaga lagi ng balonghoy. Pag nakita niya ako, ultimano pupunta siya sa bahay ko. Pag nakita ko na siya guys, ultimano, bibili ka agad ako 5 kilo. Ganun ako addict. Namimiss ko yung si Manang. Sana natatandaan niya pa ako. Yes, ako po yun. Nandito na ako sa Japan. Shoutout po sa inyo. Tapos samahan natin ng tsaa. Sarap. So last na to guys, kasi masyado na tayo nakarami. Baka maimpacho tayo gabi na matutulog na ako eh. Sarap.